Yung alam mo yung na isang oras na tapos na-distract, babalik ulit sa umpisa. Di ba? So yung katabi mo, pag maingay, ano gagawin? Ha? I-silent mo din. Lagyan na? Until. Di ba? So, marami po kayong matututunan. Bakit bakante po yung doon? Meron po kang hinihintay? Meron po? Ayan. So, dito po, meron din? Wala. So, hindi ko na po patatagalin. Okay lang po ba na i-welcome natin tong taon na to na bonggang-bongga? Yes! Sige nga, sample nga. Ano bang traditional clapping ng Ascendra? Turbo. Isang turbo! Dapat ba isang turbo, isang kalakpak? Okay lang ba yun? Isang turbo! Dalawa! Tatlo! Ayan, sa akin po yun, sa akin. Kasi hindi nyo ako kinalakpakan eh. Okay lang ba yun? Tuloy-tuloy na natin. Isang turbo! Dalawa! Tatlo! Ang milyong turbo! Isang head! Sevilla! Our Vice President for Development! Yeah! Ako, sige po. Una tayo. Thank you very much, Sir Adrian. Grabe. Very flattering yung pagpapakilala. Sabi ko nga, isang karangalang magpakilala ng isang Adrian Padilla. Ayan. So, good evening po sa inyong lahat. Ayan. So, nakakatuwa po. Kahit ganito yung panahon, marami pa rin tayo ngayon. Okay? So, start na po tayo sa ating training. By the way, alam niyo po, very important yung ating training. So, I recommend kahit po napakinggan nyo na, kasi right now we have modules, di ba? Kahit napakinggan nyo po, pakinggan nyo pa rin ng paulit-ulit hanggang sa ma-master natin. Actually po, may mga na-mentoran ako nung isang araw after ng basketball game namin. And talagang nagtanong sila sa amin, Sir, ano ba talaga ang network marketing? Alam nyo po, ang sablay ng karamihan, we don't know network marketing yet. Ginagawa lang natin ang networking as business. Okay? Kaya nga pag tinanong mo, what is network marketing? Ang sagot ng karamihan, it's a way of selling products, di ba? It's building relationship, it's building connections. Alam niyo po, pag ako tinanong nyo, if you will ask me what is network marketing, isa lang po yung simpleng sagot ko dyan. Network marketing is a way of life. Paraan ng pamumuhay ang network marketing. Nagtataka ka ba, di ba? Pag nagtatrabaho ka, bakit ganun? Ang galing-galing ko naman. Tapos yung katrabaho kung hindi magaling, sip-sip lang sa boss, yung pa yung napopromote. Yes. Huwag ka magalit sa kanya, magalit ka sa sarili mo. Isipin mo, ang galing mo na, hindi mo pa na-ibenta yung sarili mo. Samantalang siya, hindi magaling na-ibenta yung sarili niya. Ibig sabihin, magaling sa networking yun. Bakit? Kasi ang networking po, dapat ang gawin natin paraan ng pamumuhay. Proud ba kayo na networkers kayo? Yes! I am proud to be a networker. In fact, alam niyo po, at the age of 15, tama si Sir Adrian, nagsimula po ako ng network marketing. At the age of 18, that is the first time na nagpunta po ako ng ibang bansa. I came to Africa sa edad na 18 po. Okay? To build network. And alam nyo, karamihan kasi ang thinking sa networking, yung mga walang magawa sa buhay, mag-networking ka na lang. Wala ka nang pagpaaral, mag-networking ka na lang. Lagi kang bagsak, mag-networking ka na lang. Walang tumatanggap na trabaho sa'yo, mag-networking ka na lang. Alam nyo po, may mga ganong story, pero yung story ko po hindi ganon. Actually, nag-aaral po ako sa De La Salle University, Manila. Alam nyo po yung La Salle, di ba? It's one of the most prestigious universities sa Pilipinas. But I have a choice, kaya pinili ko po yung network marketing. And masasabi ko, network marketing has been one of the best choices na nagawa ko sa buhay ko. Bakit? Kasi kung hindi po dahil sa networking, wala po ako dito sa harap niyo. In the previous company po, i-revise ko lang ng konti yung sinabi ni Sir Adrian. Actually, I've earned around 54 million pesos. So, ibig sabihin, in my lifetime sa networking, kumita na rin ako ng at least more than $1 million. Diba? So, ibig sabihin po, and alam niyo po, in that company, ang karamihan pong downline ko, Africans. Alam niyo, kung hindi mo gagawing way of life ang networking, mag-burnout ka. Bakit? Kasi, ang hirap eh. Imagine niyo po yung araw-araw kayo nagre-recruit. Diba? Yung araw-araw ka kumakausap ng tao. Araw-araw ka nagpupuyat, yung mga nag-online, yung mga nag-hub. Diba nakakapagod? Aminin po natin. Kaya ka napapagod kasi hindi paraan ng pamumuhay mong networking. But if networking became your way of life, hindi ka mapapagod. Imagine niyo na lang po na kung ang networking paraan ng pamumuhay mo, ihalin tulad niyo yung networking sa paghinga. Sino sa inyo napapagod pag hindi pag huminga? Wala, di ba? Mapapagod ka pag hindi ka huminga. Pag ginawa mo paraan ng pamumuhay
pamumuhay ang networking, pag tinigil mo, mapapagod ka. Pero habang ginagawa mo, buhay na buhay yung dugo mo. Buhay na buhay pa po ba yung dugo natin dyan? Baka mamaya, umpisa pa lang, meron ng mga tumuto ka, delikado, okay? So, yun po. So, if you will ask me, what is network marketing? Network marketing is a way of life. Gawin natin paraan ng pamumuhay ang networking. Tignan niyo po, proud ako na networker ako. Bakit? Kasi alam niyo po sa networking, halos lahat ng aspeto matututunan mo. Pag nag-aral ka, kailangan may specification ka. Pag nag-doktor ka, kailangan magaling ka lang sa medicine. Dito, kahit hindi ka doktor, kailangan marunong ka rin sa medicine. Diba? O ano pa? Psychology. Dito, kahit hindi ka psychologist, matututo ka talaga ng psychology. In fact, mas magagaling pa yung iba sa atin sa psychologist. Ang dami natin mga downline na sobrang pasaway, tama? Matututunan ka kung paano yung tamang psychology sa kanila. O ano pa? Mathematics. O matututo ka mag-compute. Matututo ka magbilog-bilog. O diba? Imagine mo, tapos pati paraan pa ng pamumuhay mo, dapat sa umaga pa lang, positive ka na. Ang hirap kaya nun, yung minsan pagkagising mo sa umaga may problema ka pero kailangan positive ka. Bakit? Kasi ang network marketing paraan ng pamumuhay yan. Kaya ang mga network marketer, minsan mas magagaling pa tayo sa iba. Yes. Kasi halos lahat ng aspeto ng buhay natin na i-improve. Kaya tanong ko, proud ba kayo ng network marketing? Yan, proud tayo, di ba? Kasi maramihan ng mga kumpanya, pag tumayo sa harap, nililihis nila sa networking eh. Diba, ang networking napakaganda po basta gagawin natin ng tama. And kaya po kami nandito to guide you kung paano gawin ng tama yung Ascendra business nyo. Okay? Kaya this training is very important. Bakit? Kasi ang pag-aaralan po natin dito yung ating turbo. Ano ba yung turbo? Diba sabi ni Sir Adrian kanina, turbo, diba? Yun po yung triple unified recurring bonus and how you will maximize it. Ang hirap po gumawa ng isang bagay na hindi mo alam. Imagine mo, wala ka pang alam kung paano mag-drive talaga. First time mo makahawak ng manibela, tapos pinag-drive ka, walang magtuturo sa'yo. Ano mangyayari? Mababangga ka, di ba? Alam niyo po ang failure ng karamihan sa business natin, kasi hindi nila alam kung anong gagawin, and they don't want to ask for directions. They don't want to learn. Kaya nakakatuwa po dito na kahit mga kumita na, imagine Sir Adrian, di ba? Yung check-in yan, di ba? And even some of our founding partners yan, si Sir Bill, nandiyan, sila Sir Sandro, si Sir Kim, di ba? Mga founding partners nandito, umaating pa. Okay? Tapos magugulat ka, yung iba, wala pang income, di ba? Ayaw nang umattend. Ayaw nang training. Ayan, si Ma'am Don, one of our founding partners as well. May founding, ayun, si Sir Jody. Yan, mga founding. May mga founding partners pa ba? Hindi ako nabanggit. Ayan, palakpakan naman natin mga founding partners. Ayun, si Sir Adrian. Grabe, galing pang Vietnam kasi ito eh. Fresh from Vietnam, okay? Ayan, so ngayon pag-usapan po natin yung Ascend. What is Ascend? Ascend is Attitude, Skills, and Clarity Education for Network Development. Ito po ay unique na programa ng Ascendra. Okay? Kaya huwag po kayong mag-expect. Bakit sa ibang kumpanya walang Ascend? Kasi po sa Ascendra lang yan. Okay? Pangalan pa lang, pang-Ascendra na. Okay? So this is your clear flight path to success. Okay? So importante po itong Ascend. Bakit? Kasi ayaw po namin na dito sa Ascendra, magkaya yung mga dati nating mistakes sa network. Tingnan mo, tanong ka sa upline mo, upline paano mag-succeed? Umataw ka lang ng umataw, mangarap ka lang ng mangarap. Diba? Bakit? Kasi po, karamihan ng mga kumita before, nadaan sa tsamba. Ang hirap kaya ulitin ang tsamba. Diba? Ang hirap nun. Diba, tumira ka ng malayo, hindi ka naman talaga marunong mag-basketball, nakashoot ka. Pupusta ako, hindi mo na kayang ulitin ulit yun. Bakit? Tsamba lang yun eh. Ang maganda dito sa Ascend, tinuturo po natin yung programa. Okay? From the most basic to the most advanced. Ano ba yung Ascend? Kaya po, nakasulat, di ba? Your clear flight path to success. So, ang susundan lang po natin, ito. Clear. Okay? Very important ang clarity. Okay? Kailangan clear ang lahat ng bagay. And sa Ascendra, gusto po natin clear ang mga bagay-bagay sa atin. Kagaya po nito, medyo hindi clear yung ano natin. Teka lang po Ayan. So ano po ba yung clear? So yung clear po, number 1 is check-in. Parang flight lang to. Parang flight lang. Di ba bago lumipad yung aeroplano, kailangan muna mag-check-in ka muna. Okay? So sa check-in po natin, yan yung conditioning stage. Ibig sabihin, bago magsimula yung flight. Di ba? Kasi ang karamihan dito, pag join ang gusto agad, hataw eh. Kakausapin agad, lahat ng kapitbahay, lahat ng kamag-anak, di ba? Tapos marireject, ayaw na agad. Bakit di pa nakakondisyon eh? Hindi, alam nyo, yung aeroplano, hindi yan parang taxi. Napaparahin mo tapos sasakay ka.
Hindi rin yung parang taxi na paparahin mo, tapos bababa ka. Imagine mo, nasa kalagitnaan ng flight, tatalong ka. Ibig sabihin, ang aeroplano, umpisa pa lang, pinaplano na kung paano yung flight niyan. So sa scene natin, yan yung check-in natin. Diba? Bago po kayo sumakay ng aeroplano, kailangan makapag-check-in muna. So ang unang kinokondisyon dito, yung mindset. Alam niyo po, napakaganda ng mindset. Ang dami pong natuto dito. In fact, sa mindset po natin, di ba, pag pinag-aralan natin yung pang-sampu, isa sa favorite ko yung pang-sampu eh. Ano yung pang-sampu? Sila nakakaalam. Ano yung pang-sampu natin? Dun sa 10 critical flight failures, bakit hindi nagsasucceed? Sino nakakaalam ng pang-sampu? Wala? Yung pang-sampu po dyan, fear of rejection. Fear of rejection, yan. Yes. Diba? Yun yung pang-sampu. Bakit yun yung huli? Kasi yun yung kailangan ma-emphasize. Alam niyo kung bakit? Pag bagong sali ka kasi hindi ka pa mahusay. Pag bagong sali ka, excited ka pa lang. Share ka ng share. Ang problema sa pag-share mo, hindi mo pa alam kung paano i-share yung business, kaya marireject ka. Kaya maganda dito, habang nag-share ka, kahit nare-reject ka, naka-mindset ka na kaagad na normal ang rejection sa business natin. Kaya yan yung unang-unang tinuturo. Kaya masabi ko sa inyo, intellectually made yan. Ibig sabihin talaga kung pinagpuyatan yan. At talagang ginawa po yan ng mga founders natin. So yun po yung una, mindset. After mindset, yung check-in to naman natin motive. Ano yung motive? Ito naman yung goal setting. Napakahirap kaya na tumabaho sa networking tapos wala kang goal. Pag wala kang clear goals, hindi mo alam kung ano yung mga dapat mong abutin. Kaya minsan, hindi mo pa naaabot yung gusto mong maabot dahil wala ka namang clear goals, nag-quit. Kaya maganda rito, yung motive, pag-aaralan natin dito yung goals. Okay? And then we have mastery. Yung mastery po, ito naman yung knowledge about the products. So maayos na yung attitude mo, nakalibrate na. Diba? Yung motive mo, yung goal mo next, alamin mo yung produkto. Okay? And then, yung pang-apat po dyan, yung method. Ito naman yung turbo training, technical training. Dapat alam mo rin yung marketing plan natin. Hindi pwedeng hataw ng hataw dito ha. Akala siguro ng iba, itong business natin, parang pagaya lang rin siya ng ibang business na sige lang, recruit ka lang ng recruit. Tingnan nyo, nung umpisa tayo, dahil ibang-iba nga to, di ba? Ang dami dito mga nagkamali. Yung mga direct, yung mga positioning, yung mga sponsoring, di ba? O, ang daming mga namali. Bakit? Kasi nga, iba po yung business na to compared to other business. Siya yung check-in natin. Then after check-in, di ba po ang gagawin ng aeroplano? Magli-lift off na. Okay? When we say lift off, ayaw talaga. Parang mahirap-hirap to ah. Ayan. Kung nga, maganda na po yung sige. Dito ka sa may bandang... Hindi, urong ka na lang dito para mapindot mo siya. Ha? Okay. Ayan. Sige lang, urong ka. Ang ganda kasi ng Mitsuka na shoes mo eh. Kaya, ayan. Ito yung araw sa night. Ayan. Kasabihin ko na lang sa'yo pag kailangan mo. Ayun yun lang, gumana na. Kailangan lang pala umupo ka dyan para gumana siya. Oo. Wala ulit. O, back, ibag mo. Yan. Yan. Hindi siya. Yan. Yan. Hindi. Araw. Ito, mahirap ang yun lang. Yan. O, diba? Umulit tayo. O. Mahirapan ka niyan sa networking, di mo alam yung left tsaka right mo. Ayan. So next natin yung lift off. Di ba po pagkatapos mag-check-in yung aeroplano, ano na yan, di ba? Bubulusok na yan. So sa lift off po, yan yung crucial stage. Tingnan niyo po sa aeroplano. Di ba pag mag-take off na, maraming instruction sa inyo eh. Kailangan fasten your safety seatbelt. Tapos kailangan yung upuan nyo, naka-upright position. Yung window dapat naka-open. Dapat walang mga gamit sa harap. Tapos pagka ikaw pa yung nasa pintuan, ituturo po sa'yo kung paano bubuksan yung pinto. Bakit? Kasi crucial po. Alam nyo, ang karamihan ng engine failure, nangyayari yan sa lift off talaga. Kaya very important ang lift off sa aeroplano. Sa network natin, crucial din ang lift off. Bakit? Ang lift off po, ito yung mga skills na kailangan yung matutunan. These are the basic skills. So ano po yung apat na skills dyan? Lift off one is your connect. When we say connect, dito pa lang po, ang dami ng sumasablay. Tingnan nyo, connect, contact, communicate, at saka close. Yung iba dito, napakagaling mag-present. Napapansin mo po ba? Pag pinapresentan mo ng business, pag pinapresent mo, ang galing, ang husay. Ang problema lang, nandun na agad sa communication, sa connecting pa lang, sablay na. Yes. Ano ba yung connecting? Hindi po ito yung prospecting ha. When we say connecting, ito yung hindi ka pa nakakasalita, konektado ka na sa tao. Kaya dito, ang importante, dapat alam nyo po kung ano yung tunay yung binibenta sa Ascendra. Ano ba binibenta natin? Ang sagot ng iba, insurance. Ang sagot ng iba, Omega Life. Barley, Omega Life. Ang sagot ng iba, di ba?
ang binibenta po natin, yung sagot ng iba, lifestyle. Alam niyo po kung ano binibenta natin dito? Nandun po sa tagline natin, ang partner mo sa pag-senso. So, ibig sabihin, kung ano yung binibenta mo, dapat apparent, dapat nakikita. Kailan kayo nakakita na nagbebenta ng cellphone, tapos ang nakadisplay damit? Ibig sabihin, kung mga gadgets ang binibenta mo, dapat gadget yung nakadisplay dyan. So, ibig sabihin, sa Asentra, ano nga po yung binibenta natin? Asenso, pag-asenso. So, ibig sabihin, dapat apparent sa'yo yung pag-asenso. Kasi pagka ikaw, yung taong mukhang hindi umasenso, tapos nagbebenta ka ng pag-asenso, hindi maniniwala sa'yo yung binibentahan mo. Hindi lang yung nagtatanong, pero nasa utak mo, ito kaya yung mukhang umasenso? Parang hindi naman. O, kita nyo? Doon pa lang sa unang step pa lang, which is connecting, doon pa lang sablay na. Kaya ang nangyari, kahit maabot mo yung closing, hindi mo makukuha hindi mo makuklose yung deal. Bakit? Kasi sa unang step pa lang mali na. Kaya nga, very crucial to. Tignan nyo po ang dami sa atin advance ang skills. Ang gagaling sa online. Diba? Kayang mag-third party tool, kaya ng mga campaigns, diba? Ang galing sa e-com. Pero alam nyo po, pagkatapos ng pay-in, sa duplication, hirap na. Bakit? Kasi yung mga basic skills, crucial pa rin yan. Kaya importante pa rin yan. Ibig sabihin, kahit online mo ginagawa yung business mo, pag napapay-in mo yan, yung duplication mo, online mo man gagawin yun, dapat alam mo pa rin itong mga skills na ito. Kanina po may nagtanong sa akin, sir, bakit ganun? May mga nag-quit. Paano ko ba makikip yung downline ko? May mga ganun tanong po ba dito? Paano ko makikip yung downline ko? Alam niyo po, simple lang. Ito very apparent, very logical answer lang. Paano mag-keep? Very simple. Kailangan may resulta ka. Makakita po ba kayo ng mga tao na may result tapos nag-quit? Uy, ang galing, nagsi-6 figure ako every month, pag-quit na ako. Wala namang ganun, di ba? Yes. Pagka nagre-resulta yan, pagka kumukuha ng check yan, ay talagang buwan-buwan, hindi mag-quit yan, makikip mo yan. Pero pag walang result, yun yung mga nag-quit. Tama po? So, ibig sabihin, para makip mo yung tao, ano kailangan? Result. Para magkaroon ng result, ano kailangan? Motivation ba? Skills. Skills pa rin. Ang motivation, okay yan. Kumbaga, di ba, parang sa yan yung makakapag-buwelo. Pero para makip natin sila, kailangan skills pa rin. Kaya nga po, very important pa rin na natututunan natin yung skills. And maganda kay Asentra, lahat po ng skills na yan, ilalatag na natin. Okay? Ituturo po sa inyo yung skills na yan. Yun, okay na. Next. Okay. Yung susunod niyan, yung challenging stage na, which is elevate. So, check-in, lift off, elevate. Itong elevate, kanina yung lift off, yun yung mga basic skills. Itong elevate naman, ito yung mga advanced skills na. So, magkakaroon po tayo ng elevate para sa lahat ng mga rank natin. From associate hanggang executive, pati po sa mga partnership ranks natin hanggang managing partner. Magkakaroon tayo ng elevate. Ang gaganda po ng mga topic na yan. Very exciting yan. Yung ating pong learning hub, isa po yan sa ila-launch natin sa October 26. Okay, sa October 26 po take note, ang October 26 po natin hindi po hakot day yan kasi limited lang po. Ang location po natin, ang venue po natin, Metro 10. I think 1.8 lang yung siksika na yung 1.8 yung ano natin, 1.8 yung allowed sa atin. Okay, pero I think right now, nasa 4,000 yung mga gusto natin. Okay, kaya mapapalad yung mga sure na, okay, sa October 26. Then after elevate, okay, yan yung challenging stage. Bakit? Tingnan niyo po sa aeroplano, di ba? Pagka pinapangga mo na yung mga ulap, challenging na yan. Diyan madalas nagkakaroon ng turbulence. Hanggang na mangyayari dyan, aangat ka na sa mga ulap, di ba? Yung kasunod na natin dyan, yung nandun ka na sa area, yun yung cruising altitude, okay? Yung cruising altitude natin, okay, yan na yung consistency stage, consistent stage. So, ayan na yung alignment. Ito na yung, di ba, kumikita ka na, okay na, pero alam niyo po, hindi ka pwede maging complacent. Dapat pag nandun ka na sa 30,000 feet, mas lalo mong ina-align yung aeroplano. So, yan po, nandyan naman yung ating alignment summit. Itong alignment summit natin, leadership and team building camp po natin ito. Okay, so that is 3 days and 2 nights. So, yan po yung mga topic. Inspiration, integrity, impact, influence, and illumination of a leader. So talagang leadership, malalim na leadership yung pag-uusapan natin dyan. Okay, so after alignment, doon na po tayo sa dulo, which is the R. Yun na po yung reach. Yun na yung pagdating mo sa destination mo. So if you reach your destination, ang sabi nga dyan, the destination is sustained discipline.
Alam niyo po, ang nakakalungkot, network marketing, ginawa po ito para tulungan ang mga pamilya. Kaya alam niyo po, nangyari, may mga times na nasisira ang pamilya because of network marketing. And ayaw nating mangyari yan dito sa Ascendra. Kaya po, kahit nandun ka na sa pinakamataas na mga position, pero pa rin po tayong mga one-on-one mentoring na. Okay, so yan po yung goal ni Ascendra. And alam niyo po, dapat maging proud tayo na nasa Ascendra tayo. Bakit? Kasi po, tayo lang yung may ganitong curriculum at education system. Sinimulan ang company na meron tayong solid na education system. Ibig sabihin, ayaw nating nagpipay ng tao. Ang gusto natin, nag-i-enroll ang tao. Bakit? Kasi pag sinabing enrollment, okay, it comes with commitment. Ang enrollment may kasamang commitment yan. Sino po sa inyo yung mga nag-aral? O, sino sa inyo yung mga pumasok lang? O, iba po nag-aral sa pumasok. So sa Ascendra po, hindi tayo pumapasok lang. Nag-aaral tayo. Okay? So, yun po. Yan yung ating introduction. And right now, okay, nandito po tayo ngayon sa ating C4, which is the method. When we say method, ito na po yung ating technical training. Okay? Ito pang pag-uusapan natin dito. Sa method po natin, the turbo engine optimization. Okay? Alam niyo po, we are very proud. Bakit? Kasi tayo po yung kauna-unahan na tayo lang po yung merong turbo. Ano ba yung turbo? Triple Unified Recurring Bonus. Di pa po sa aeroplano, turbo engine ang gamit niyan. In fact, the same technology ginamit din po sa mga sasakyan. Kaya ang mga sasakyan, malakas humatak pag merong turbo. Diba? Kaya po ang network natin, ang bilis din. Bakit? Kasi meron po tayong turbo. And yan po yung hihimay-himayin na dinidiscuss natin. Okay? So ngayon, mag-umpisa po tayo sa ating compensation training. Your flight to financial independence starts here. Okay? So, if you can remember, doon po sa ating AI forum, meron po tayong tatlong I na pinag-uusapan. Tama po? Ano yung tatlong I na pinag-uusapan natin? Improvement, independence, innovation. O yung iba, sumisigaw, education, gano'n. At saka hindi ayun, iyon eh. Dali, hindi pwedeng education, dapat education. Okay? Di po, walang education. So meron tayo improvement, independence, innovation. Gano'n ka-importante yung tatlong I na yan? Yung tatlong I na yan, di ba nga po, ang goal ng Ascendra ay maging ka-partner sa pag-asenso. Yung tatlo po na yan, yan yung sign na umaasenso ka. Number one, improvement. Hindi pwedeng mag-improve ng hindi. Kaya hindi pwedeng umasenso ng hindi nag-i-improve. Hindi mo pwedeng sabihin, uy, walang nagbago sa iyo, asensado ka na. Wala pong ganun, di ba? Kung sasabihin, uy, ibang-iba ka na, asensado ka na talaga. Kaya very important ang improvement. Pangalawa, aside from improvement, yung independence, di ba? Importante po sa mga umaasenso yung independent. Wala po kayo nakitang tao na dependent pa rin sa iba, di ba? Na asensado. Uy, ang galing nga, hanggang ngayon ha, 40 ka to, maasa ka pa rin sa nanay mo ha. Asensado ka na, wala pong ganun. Ang mga umasenso talagang independent. And yung pangatlo po, innovation. Sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng maging asensado nang hindi ka nag-i-innovate. Ang kagandahan po dito, yun po yung AI forum natin. Kung baga yun na yung business presentation natin. Sa improvement, doon na natin nilatag yung products. Sa independence, doon na natin nilatag yung compensation plan. Tapos sa innovation, ito na yung unique value proposition ng Ascendra. Kaya nga po yung mga umaattend dito, doon sa ating AI forum, makikita nila na hindi tayo kagaya ng ibang kumpanya na talagang agol, mag-recruit lang. Kasi makikita nyo po, talagang binibigyan natin ng emphasis yung financial independence. Okay? Kaya importante po yung independence. So ngayon, sa financial independence natin, ito po, himayin lang natin. Okay? Bakit importante ang independence? Kasi po, yan yung core pillar ng Ascendra. Di ba? Improvement, independence, innovation. So, alam niyo po, karamihan pa rin ng mga tao, okay, karamihan ng mga nasa network marketing, naka-base pa rin sa recruitment. Ibig sabihin, hanggat walang recruitment, wala pong galaw yung network. Hanggat walang recruitment, okay, wala pong income sa network. Alam niyo po, ako nga na-surprise, nagulat po ako. Ito, actual po na nangyari, actual scenario natin. Si Miss Tanya, nung mag-umpisa po tayo, madami din siyang directs. Alam niyo po, after July, August, ito real story to. Si Miss Tanya po, wala po siyang na-direct ng August. Walang na-direct si Ma'am Tanya ng August. Bakit? Kasi ang pinokus niya ng August, talagang tumutok siya sa grupo niya
Tapos ang ginawa po nila, gumawa sila ng system para sa grupo. Kaya buong August po, si Miss Tanya, wala siyang direct, ibig sabihin wala siyang direct referral, essential. Pero alam niyo po, number 1, top 1 pa rin natin siya. And alam niyo po, walang direct. Nag 7 figures po ng isang buwan. Ganun katindi. Sabi ko nga, kung ikukumpara ko yung account niya, parang metro ng kuryente. Alam niyo metro ng kuryente, di ba? Basta nakabukas lahat ng gamit mo, galaw ng galaw. Yung sa kanya din, ganun. Imagine niyo lahat ng nag-join sa ilalim niya. Kahit hindi pa piniplace, basta may nag-join, pasok na agad, uni-level. O, lalo na pag na-place na, biglang papasok yung binary. Diba? Kaya po ang kagandahan dito, hindi na recruitment dependency. Tingnan nyo, sa mga past companies natin, ito, actual scenario to, bato-bato sa langit, ha? Pero ito, hindi lang naman sa mga pinanggalingan natin, kahit sa mga ibang kumpanya pa sa Pilipinas, ito, aminin nyo, diba yung mga downline nyo, instead na may bago kayong market, sila din yung market nyo. Meron na ako nakausap dito nung nakaraan, sabi sa akin, sir, gusto kong bumawi dito, bakit? Kasi na-isang lako po yung motor ko. Ang problema, yung pinagsaan lang ko ng motor ko, gusto rin ulit bawiin na. Imagine niyo po, alam niyo kung bakit nung tinanong ko siya, ang in-invest pala niya sa previous company, parang nasa 200 to 250,000. Sabi ko, ba't tanong kalaki? Kasi sir, pagkatapos mong mag-register, i-register mo ulit ng i-register yung sarili mo. Ibig sabihin, wala tayong tunay na market. Downline mo na, market mo na, minarket mo pa. Tapos may iba pang apply na mataba ang utak, ganito gagawin. Uy, yung apply mo, hindi maayos ito, lipat ka na lang sa kabilang linggo. Tignan nyo nga naman, downline mo na, pinambangga mo pa sa sarili niya. Yung mga downline na mauto-uto din, gusto din binabangga sila sa sarili nila. Dito hindi nyo na po kailangan gawin, basta naka-executive ka, higop mo na lahat ng income. Diba? Kaya tingnan nyo, sa mga past companies, diba, may pa-term-term pa tayo, kung na lang magbanggit ng term, pero may mga kunwari, mga VIP, gano'n. May mga term-term pa tayo eh. Pero totoo, ginamit mo lang yung term na yun para dumami yung registration ng isang taong kausap mo. Oh. Tapos na pangalan mo. Pangalan naman ng nanay mo. Pangalan naman ng tatay mo. Ang ending nun, dumami ang registration niya. Uy, ang dami ko ng tao sa grupo ko. 100 na kami, pero buong pamilya lang niya yun. Yung iba tumatawa, pero nakaka-relate, di ba? Kasi nga, hindi independence yung tinuturo natin. Pag wala na, diba? Pag wala ka naman market sa labas, downline mo yung marketing mo. Imagine mo, nag-pay-in na, papaulit-ulitin mo pa ng pay-in. Alam niyo po yung mga tao na wala ng pag-asa ng gano'n? Dito pa lang, 1 month, 2 months, nakabawi na agad. Yun yung kagandahan na meron talaga tayong tinuturo na independence. Okay? And transitioning from survival mode to strategic wealth building. Okay? Mamaya po hihimay-himay natin para mapakita sa inyo na strategic wealth building yung tinuturo natin dito. Okay? So, next. Ngayon, pag-usapan muna natin. Di ba, meron po tayong 3 account ng independence. Ang nakakatuwa po, itong 3 account ng independence natin, actually kahit hindi po sa Ascendra, kahit sa mga normal na pumumuhay lang natin, kailangan mo ng 3 account na to. And nakagandaan po nito, yung 3 account na to, nakalink po sa portal natin. Imagine niyo yung 3 account na yan, di ba? Yan yung makikita mo sa portal natin. Your first account is the account for essential. When we say essential, ito na yung mga pang-sustainability mo, yung pang-daily mo, mga bills mo. So dapat meron kang account kung saan mo kinukuha yung mga pangbayad mo. Okay? And then meron din tayo expansion account. Itong expansion naman, ito naman yung mga savings mo. Bakit? Kasi importante may savings. Para in the future, yun yung pang-invest mo. Alam niyo po, ang bakit sa network marketing, ang turo sa atin, yung sarili mong pera, tapos mo rin pang-build ng network mo. Kaya po, isa yun sa pinag-usapan namin na sana mabago yun. Yun po yung gustong baguhin ng Ascendra. Kaya nga po merong tayong in-rate na expansion account sa inyo para kung gusto nyo i-reinvest to sa ibang business, gawin nyo po. Kasi pampalaki ng wealth nyo to. Kaya nga pag nag-i-encash po kayo, dito 50 pesos lang, di ba, sa essential account. Pagdating sa expansion, ayaw namin ng encash kayo ng encash dyan kasi ipon nyo yan. Kaya 100 pesos po yung charge natin sa expansion. Okay? So ngayon, yung expansion, kasi tingnan nyo po ang problema sa atin, hindi namin tinuturing na business ang network marketing. Diba? Ba't mo pa siya tinawag na networking business kung hindi business ang turing mo sa kanya? O tingnan nyo po, bakit hindi natin alam to? Ang business, bakit ka nagbi-business? Para ano? Kumita. So ibig sabihin, ang importante sa business,
Profit. Nag-business ka pa, kung hindi ka naman nagpa-profit, hindi isara mo na yan. Ang tanong ko, alam ba natin kung ano equation ng profit? Karamihan sa atin, hindi alam ang equation ng profit. Di ba? Ang thinking lang natin, basta may pumasok sa portal mo, income mo na yun. Basta may pumasok sa dashboard mo, income mo na yun. Kaya anong ginagawa ng karamihan? Gastos. Sa Acentra, ayaw natin. Kung gusto nyo, kunin yung essential nyo. Yan nga yung panggastos nyo eh. Ito, ipunin nyo. Okay, bakit importante sa Acentra yan? Tingnan nyo po, ano bang equation ng profit? Ang equation ng profit, okay? Profit is equal to income minus expenses. So it doesn't matter kung malaki yung income mo, kung malaki rin naman yung expenses mo. Tama ba? Mag-1 million ka. Expenses mo naman 950,000. Wala ding profit. Mas maganda pa, yung hindi malaki yung income mo, tapos sobrang baba ng expenses mo, yung halos wala kang ginagastos, at least may profit ka. Eh, ang problema nga, pag may pumasok sa atin, ang isip agad natin, di ba, income agad. Di ba? Profit agad. Instead na income pa lang, profit na nasa isip natin. Kaya ano nangyayari? Di ba? Yung profit, ginagastos lahat. Magkano natira? 0. Tapos, tsaka mo ngayon lalabas yung expenses mo. Eh, di ano ka na? Negative ka na. Kaya tignan nyo, yung mga ibang nagbi-business. Diba yung mga ibang nagbi-business, halimbawa may hotel business ka, pwede bang lahat ng binayad ng mga nag-check-in doon, ginastos mo? Hindi, may mga costing ka pa rin para mag-operate. Sa pag-build ng network nyo, yun po yung iisipin nyo. May mga costing pa rin ako. Ano ba yung mga costing natin, di ba? O yung mga pamasahe mo, costing mo yan eh. Yung pagdadamit mo, costing mo yan eh. Kaya nga ako minsan, alam niyo po, very apparent to, minsan nakikita mo na yung mga tao, kaya nga po pagka ako nakita nyo na mentor ko kayo minsan, di ba, ang sinasabi ko sa inyo, importante yung pag-connect, yung posture. Importante yung pananamit. Bakit? Pag-asenso yung pinag-uusapan natin, alam niyo po, sa pananamit pa lang, yan ang isa sa kailangan na ginagastosan natin. Pero when I say ginagastosan, hindi po yung napakalaking gastos para sa pananamit. Basta importante lang maganda yung sinusuot mo. Bakit? Kasi alam niyo po, ang unang pinapagana ng tao, mata bago tenga. Kahit gaano ka kagaling, ang unang ginagamit niyan, mata. Titignan ka na niya mula ulo hanggang paa. Oh. Expenses mo yan. Ano pa? Diba? Pagkain mo, expenses yan. Ano pa? Pagka meron po kayong mga group meetings, expenses yan. Ang hirap nga naman nun, diba? Nag-group meeting kayo. Oy, group meeting tayo, Starbucks. Tapos wala kayong ordering kape. Oh, ang masaklap no, wala ka nang in-order na kape, nanghingi ka pa ng tubig. Tapos naki-CR ka pa. Diba? Expenses yun. Ibig sabihin, kailangan yun pang operations mo yun eh. Ano pa, sa mga nag-online, di ba kailangan yung iba nag-ads, nag-boosting. O, expenses yun. Kaya maraming nag-fail sa network marketing kasi hindi po alam eh. Hindi na si-segregate kung ano yung panggastos ko at saka kung ano yung pang-ipon ko talaga. Sa Acentra po, maganda, hindi lang natin tinuturo to. Nasa portal nyo na po ito mismo. Okay? Next, aside from that, meron din tayong enjoyment. Diba? Sa enjoyment, ito naman po yung ating pang-lifestyle. So, ang kagandahan dito, pati yung pagdamit mo, pambili mo ng gadget, sinagot na rin ni Acentra. Imagine niyo po sa lifestyle reward natin, di ba? Naka-3 builder ka para makakwalify ka sa shopping. Sa 3 builder mo na yun, ang in-income mo dun sa direct referral, 10.5. 10.5. Pero magkano bonus na binigay ng Acentra sa'yo? 20,000. Mas malaki pa yung bonus mo kaysa sa income mo, di ba? O, ganun ka-generous yung company. Bakit? Tapos may nagtatanong sa akin, sir, pwede ba na napirahin na lang? Huwag niyo pong pirahin kasi ang goal talaga nun, i-enjoy mo na siya. Guilt-free enjoyment na siya. Bakit? Kasi kumita ka na nga eh. Nag-essential ka na, di ba? Nag-expansion ka na. Yung pang-enjoyment mo, para gastusin mo na talaga yan. Kung pang-shopping yan, kung pang-gadget yan. Okay? Kaya po yan ang kagandahan sa Acentra, talagang pinukusan natin yung independence. So every time you talk to your prospects, you talk to your downlines, yan lang ang ituro nyo. Ang itinuturo ng Acentra, financial independence. Kailangan may 3 ka nito. Ano ba yung 3? Essential, expansion, enjoyment. Tignan nyo sa mga hindi nakakaalam ang kapag, ano yun? Diba? O, si Acentra lang ang nagtuturo niyan. Kaya nga sabi ko, napakaraming pwedeng ika-proud sa kumpanya natin. Okay? And this is one of it. So, next. Okay? So, isa-isahin po natin yan. So, sa essential po natin, dyan pumapasok yung inyong direct referral bonus.
So sa direct referral po natin, ito po yung normal. By the way po itong normal po dapat October 1 siya nag-take action. Pero mangyayari po ang implementation natin ito sa Monday. So ibig sabihin, kung meron pa rin kayong direct hanggang bukas na executive, 70,000 pa rin po yung direct referral. Okay. Hanggang bukas na nga lang, okay? Sa Monday, back to normal na tayo. Ito po yung normal natin, okay? So pagka-associate ka, nakakuha ka ng associate, 1.7. Pero pag associate ka lang, nakakuha ka ng builder, 1.9 lang. So para masagad mo yung builder, kailangan builder ka, 3.5. Okay? And then, pag consultant ka, 9,000 kung consultant din yung makukuha mo. Ibig sabihin po, kailangan, kung ano yung level mo, pagka same level or mas mababang level yung nakuha mo, 20% masasagad mo sa direct referral. Okay? So yun po yung direct referral commission natin. So ngayon, ang tanong dyan, sir, bakit ganun? Bakit yung mas mababa? Diba? Hindi makukuha yung mas mataas. In fact, merong gumawa nga sa atin ng review niyan eh. Diba? Ang sabi daw, ayaw niya kasi role-based daw yung income natin. Ay, kung mas malaki yung package, mas malaki yung income. Ano gusto mo? Pantay-pantay. Saan ka nakakita na manager at saka yung ordinaryong empleyado pantay ng sweldo? Diba? Eh, parehas lang naman daw effort. Eh, ito daw, wala namang effort. Hindi ba yung maglabas ng 199,800 effort din yun? Diba? O, pag binitbit mo yun, ganyan kakapal yun. Pag binitbit mo yung associate, ganyan lang yun. O, effort pa rin, mas mabigat yun. Diba? Alam niyo po, kaya nagiging tamad ang Pilipino kasi lagi tayo merong entitled mentality. Gusto natin, kahit di ka ganong nag-effort, kahit di ka ganong nag-invest, sagad-sagaran yung income mo. Okay, dito sa Asenra, ayaw natin i-practice yun. And pagka umabot na po kayo ng partnership ranks, sagad nyo na po lahat ng income natin. So, ibig sabihin, ang pinaka-goal talaga dito, maging executive ka. Bakit? Pag executive ka kasi, wala ka nga ng pinangingilagan. Ibig sabihin, sagad mo lahat ng income. Sino po dito yung mga naka-executive accounts na taas ang kamay? Yun, marami-rami na rin. Almost half of our room, executive na. Sa mga hindi pa po nakaka-executive, okay lang yan. Okay? Pero, ito lang po yung mga tip ko sa mga hindi pa executive ha. Huwag po kayong magmadali. Huwag kayong magmadali, pero bilisan nyo. Okay? Bilisan nyo mag-executive. Para talagang masasagad nyo yung income. Okay, sir, bakit ganun? Kailangan executive? Normal yan eh. Business yan. That is investment. Okay? So, sa direct referral natin, next. Okay, so sa direct referral natin, puro ka na para hindi ka nahihirapan. Yan. Oh, yan. Earn 20% of the enrollment package of your direct referrals even na same or mas mataas yung position mo sa kanila. Okay, so meron tayo nung kanina, no cap on the number of referrals. Sir, kahit maka 100 ako, walang problema. 100 executive, 40,000 each, di ba? Kuha mo lahat yun. Earn instantly and independently of binary matching. Ito na po, alam nyo, ito yung kagandahan na meron tayong 20% direct referral. Ito po, take note. Isa to sa talagang diniscuss namin. Kagaya po niyan, sa mga previous na companies natin, di ba? Gagalingan mo eh, makikipag-usap ka, isi-7 accounts mo. Halimbawa, ang presyo ng isang account, 8,000. 7 times 8, that is 56,000. Ang malungkot na, nag-uumpisa ka. So, nakakuha ka ng 56,000. Okay? So, sa 56,000 na yun, unang downline mo, nag-7 accounts, hindi tuwang-tuwa ka. Ni-register mo ngayon, magkano direct referral mo? 500. Eh, wala kang pang ibang downline. Yan pala, walang papanggaan, walang paparesan. Ibig sabihin, sa 56,000, magkano lang kinita mo? 500. Kaya alam niyo ang resulta nun, may ibang mga distributors na pera ng mga downlines nila, kinukupit pa nila. Maiintindihan mo eh. Imagine mo, halimbawa sa Baguio pa yan, di ba? Nag-Baguio pa. Tapos okay, nakapag 7 hits. Kasi naman kikitain 500. Sino kikita niyan ngayon? Pag niregister mo yung 7 hits niyan ngayon, ang kikita niya yung pinaka-upline. Tapos yung upline may times 3, times 4 pa. E di ang sarap ng buhay. Tayo po ngayon, yun yung gusto nating maiwasan. Ang gusto natin, kung sino yung nagsisipag, sila yung kikita. Kaya tingnan nyo po, anong pinakamalapit sa 56,000? Yung consultant. Magkano ang consultant natin? 45,500. Pagka ikaw, consultant ka rin, 45,500. Ang income mo agad, 9,000. Alam mo, ikaw na yung magmamadaling pumunta ng office para ma-register na yan. Bakit? Para maihabol mo sa encashment. Para pagpatak ng Friday, may check ka kaagad. Kuha niyo po, yan yung kagandahan na naging generous tayo pagdating sa direct referral. Kaya nga dito,
Kahit malaking grupo, walang malaking grupo dito. Kung sino dito yung masipag mag-direct, siya talaga yung kikita. Imagine niyo po, sa binary natin, di ba? Ang isang executive, ang dalawang executive, 10,000. Sabihin mo na lang, may isang tao na nakakasampung executive sa left and right yung buong grupo niya. So that is 10,000 times 10. 100,000 yun. 100,000. Eh may bagong sali. Nakalimang executive agad. 5 executive times 40,000. That is 200,000. Dinoble pa niya yung income na may malaking grupo. Kaya po dito, hindi unahan, hindi palakihan ng grupo. Pagalingan dito mag-direct. Okay? So ano po yung advantage ng direct referral bonus natin? Yung advantage po niyan, okay, yun nga. Number 1. Next, sige. Okay? So, yun po yung Acentra's compensation program. Number 1, we are not pro, sige sir. Yeah, we are not pro company. Bakit? Yung direct referral natin, 20% tapos sasabihin yung pro company tayo. Saan ka nakakita ng pro company na pag nag-register ka, 20% agad babalik sa'yo? We are not pro company. Pangalawa, we are not pro distributors din naman. Bakit? Kasi pag pro distributor tayo, ibig sabihin, ang laki ng binibigay nating piring. Eh hindi po ganun kalaki yung piring na binibigay natin. So hindi po tayo pro company, hindi tayo pro distributor. Ano ang Ascendra? We are pro masipag. Kung sino talaga yung tatrabaho, siya yung income. Kaya nga po nakakatuwa kasi meron mga tao, mga nawalan na ng pag-asa, mga gusto na mag-quit. Meron nga po ako nabalitaan, OFW, gusto na bumalik sa pag-OFW ulit. Alam niyo, nakakalungkot kaya yun. Pag dumating ka sa point na ikaw nag-work, tapos nag-networking ka, tapos babalik ka sa trabaho, alam niyo po, hindi lang pagbalik sa trabaho yung pinaka-challenge doon. Alam niyo yung challenge doon? Yung pagtatawanan ka ng mga iniwan mo sa trabaho. Ano nangyari? Diba? Makakarinig ka ng pangungutya dyan. Kaya alam niyo po, pride yung kalaban mo doon. Ito ang maganda. Imagine niyo na lang po, kung ikaw nakakapag-close ka ng at least 200,000 or isang executive every month, at least guaranteed na yung 40,000 pesos mo. Every month sa direct referral ka. Diba? Yan yung advantage ng Ascendra. So, we are pro-masipag. Okay? So, yan. Pro-masipag tayo. Next. Okay? Ano pang advantage? Short-term cash flow. Yun nga po yung sinasabi ko. Diba? Ang hirap umasa, doon ka agad sa pairing, left, right, lalo pag nag-uumpisa ka pa lang. Dito, kahit isang leg pa lang kumikilo sa'yo or kahit mababaw pa lang ang grupo mo, bawat direct referral, kinikita mo 20%. Next, okay? Long-term stability. So, ang kagandahan po dito, makikita nyo na pagdating sa laylayan, pagdating sa ilalim, ang dami na pong nagdidirect. Pagdating sa ilalim, magugulat to, yung mga downlines mo nagdidirect. Diba? Kaya pwede nakakalungkot eh. Pagdating kasi sa network marketing, yung mga nasa tuktok, pwede na magpahinga. Bakit? Kasi sa sobrang daming mga tao nasa ilalim nila, halimbawa, meron ka 1,000 downline. Sa 1,000 downline na yun, sa 100 lang na may direct doon every month, di ba? Eh di ang daming agad na pumapasok sa'yo. Ang tanong, yung mga nasa ilalim, masaya ba? Hindi. Kaya nga, nagkakaroon ng attrition. Apply, quit na ako. Alam nyo, kahit paano kayo magpaliwanag, mag-quit yun. Bakit? Kasi ang issue nila, hindi lang yung hindi sila kumikita. Ang issue nila sa utak nila, ikaw lang kasi yung kumikita. Abla. Dito sa atin, hindi mangyayari. Bakit? Kasi imagine nyo, sariling direct pa lang nasusustain na yung pangangailangan. Okay, next. Sige, next natin. Yan. So, ang strategic mindset natin dito, focus on consistent 1 to 2 quality invites per week. Talagang dapat, minimum mo every week, 1 to 2 quality na invites. Tandaan niyo po, ang importante na sa Ascendra ngayon, hindi lang yung dumami ka. Ang kailangan, quality pa rin talaga. Okay, when we say quality, pag pinag-usapan natin yung quality, okay, ang pinag-usapan natin, hindi lang naman yung mga taong may pera. Yung mga taong may potential din. Bakit? Sabihin natin, wala pa talaga, 8.5 lang ang kaya. Alam niyo po, ang dami mga taong dumadaan sa ano, di ba? Ang dami mga taong dumadaan sa paghihirap. O, sabihin natin 8.5 lang, pero talagang potential. Ito maganda niyan. Pag na-direct mo yan, 8.5. Imagine mo, pag tumalon yan. Okay, halimbawa, nag-builder yan. From associate, nag-builder. 1.7 kinita mo. Sa builder, 3.5. Ibig sabihin, pag nag-builder yan, yung 1.8 kikitain mo pa ulit. Alam mo po sa ibang company, pag nag-upgrade, wala ka nang kikitain. Tayo, ang maganda rito, masusurprise ka, biglang may pumasok sa essential account mo, wala namang bagong tao kang na-recruit. Bakit? Sa upgrade pa lang ng mga downlines mo, may kita ka na. Paano kung halimbawa ito,
Si associate, biglang tumalong executive. Ang executive, 40,000. Ibig sabihin, nasa 38,000 yung nadagdag sa'yo. Kaya nga, papasukin nyo lahat, kahit associate lang yan, sige lang. Bakit? Pag nag-upgrade yan, additional direct referral yan sa inyo. Ibig sabihin, wala kang bagong recruit, kung pa lang sa upgrade ng recruit mo, may direct referral bonus ka na. Kaya kailangan nyo dito yung mga quality na prospect, quality na invites, okay? Teach direct referral bonus duplication early for team income layering, okay? Yan lagi. Mga uplines, tinuturo nyo ba yung directing sa mga downlines nyo? Very important na ituro ang directing sa mga taong nasa ilalim natin. Next, use direct referral bonus to build bridge income while growing your expansion account. So remember po, ito yung mindset natin. Ang direct referral bonus, tulay yan. Okay, tulay yan para mas lumaki yung income mo. Next. Yan. So ngayon, aside sa direct referral bonus, meron din tayong product and service rebates. So sa PSR natin, product and service rebates, may kita nyo po na yung mga products natin, in fact, alam naman ng karamihan sa atin to, wala na masyadong technicalities dito. Basta makukuha nyo po siya ng distributor's price, partner's price, and ibibenta nyo po siya ng SRP. Kagaya niyan, sa Omega Life natin, 3,200. 1,600 mo lang siya mabibili. So, ibig sabihin, may 1,600 ka na rebates. Maganda din po ito kasi tawag natin dito pantawid. Diba, yung may mabenta ka pa isa-isang product, pantawid na yan. O, at saka maganda niyan, hindi mo na ihintayin yung encashment date. Bakit? Kasi, ang i-remit mo lang sa office kung magkano lang yung partner's price. So, sa'yo na agad yung profit nun. Okay? So, yan po yung product and service rebates natin. So, ngayon, sa product and service rebates natin, yan, earn 15 to 50% profit margin. Ang laki po ng profit margin natin, okay? Pay directly on every purchase made through your code or affiliate link. Pag nagkaroon po tayo ng affiliate link, yan din po yung isang magiging advantage natin. So, e-com ready po tayo. And then, available on all marketplace and service offerings, okay? So, isa po ito sa maila-launch natin sa October 26. Okay, next natin. Ayaw. Ayan. Next, advantages. Okay? So, ano bang advantages ng product and service rebates natin? Una, mataas ang profit margin. Imagine nyo po, di ba, yung Omega Life nga, 3,2, 1,600 mo mabibili. So, 1,600 agad yung profit margin yan. Aside sa mataas ang profit margin, meron tayong affiliate link ready yan. Bakit? Kaya po mataas ang profit margin natin. Para pag nagkaroon na po ng affiliate, yung affiliate pwede rin magkaroon ng konting kurot dun sa profit margin. Kaya po malaking profit margin. And then, yan, meron din tayong insurance, yung protection natin. Ibig sabihin, ito yung mga product na immediately, hindi mo na kailangang ipadala. Diba? Within 5 minutes, kaya mo mag-activate ng insurance. Next, sustainable model, yung PSR natin. Also, healthy economics, and then, yan, may residual. Okay, product service rebate. So, ito pong PSR, di na natin ganong tututukan. Because this is very basic. Alam po natin yan, product movement, retail profit. Okay? So, ayan. Yan po yung dapat nyo gawin. Kailangan each member, ngayon pa lang po, i-ready na natin kasi po magkakaroon din tayo ng subscription and maintenance. Okay? So, encourage natin yung every member natin para i-promote yung affiliate link nila pag nagkaroon na. Ayan. So, yan po yung mga natin, strategic integration. Next. Okay, company back visibility. Ito po yung maganda dyan. Supported tayo ng company. Bakit? Kasi po, bawat isang products natin magkakaroon yan ng sariling Facebook page. So, hindi na po kayo mahihirapan mag-create ng mga contents. Okay? Yung company na po mag-create ng content. Sir, bakit wala pa po? Bakit wala pa po? Kasi po yung mga product natin ngayon, nakikita nyo po, doon pa lang sa mga unang registration, halos nagkukulang na. Okay? But this coming October, magiging normal na po yan kasi ngayong October po yung dating ng mga bultong products natin. Okay? Kaya hindi pa natin pinopromote. Okay? Kaya hindi pa natin ganun pinopromote yung product. Kasi na-promote mo, nabaliw yung mga tao, gusto mo order, wala para tayong product pa, di ba? So, kaya po yan. Yan yung hintayin natin. And then, yan. So, with a strong essential account, you now have the fuel. Ibig sabihin, pag sobrang lakas ng essential account mo, may fuel ka na. Kayang-kaya mo nang humataw. Bakit may fuel? Ang hirap naman humataw kung wala kang panggalaw, di ba? Kaya nga karamihan sa atin, lagi bumubulong sa upline, panggalaw. Na-experience, mga upline, na-experience nyo ba yun? Yes. Si Sir Adrian, kahit nasa dulo, laki ng tango eh. Na-experience mo yun, sir? O ngayon, pag sinabi kayo, upline, baka pwede pengin ng panggalaw. Simple na lang ang sagot dyan, mag-direct ka para may panggalaw pa.
Yan ang sagot dyan. Kaya nga ang laki ng direct referral ng company para wala nang ganun. Penging panggalaw, penging panggalaw. Diba? Pwede naman, bigyan kitang panggalaw, pero 5% lang yung makukuha mo sa direct referral. Diba? Oh. Now, let's talk about the engine that drives scale, your expansion account. So, after the essential account, ang pangalawa niyan, kailangan expansion account. Makinig po kayo, ha? Kung sobrang laki ng grupo nyo, kagaya kanina, pinag-uusapan natin si Miss Tanya, kung gano'ng kalaki grupo nyo, okay lang. Kahit wala kang essential account, kung nagsi-7 figure ka naman sa expansion eh. Pero bago nagkaroon ng expansion account yung mga yan, ang inuna niyan, essential. Kaya ito po, step-by-step process po ito. Hindi pwede mag-i-expect ka kaagad, ang laki-laki ng expansion mo, samantalang yung essential, hindi ka nga nag-direct eh. Diba? So ngayon, sa expansion account tayo, pag-usapan natin ang turbo. Ito na, triple, unified, recurring, bonus. So yan po yung turbo natin. So, how important is turbo? So tatlo po yun, di ba? Unified binary, unified unilevel, at saka unified override. Pag-usapan natin yung unified binary system. Ito po yan, okay? Before natin discuss to, mag-share lang po ako sa inyo ng konti, okay? Para at least, alam nyo, in a nutshell, paano i-discuss sa tao ito. Pag pinag-usapan po yung turbo, if I will choose a word para i-describe yung turbo, turbo is unconditional income. Sir, ano po ba yung unconditional income? When we say unconditional income, walang kondisyon. I remember, the first time na nagka-usap-usap kami nila Sir Miko and Sir Jurgen about this, that is March 31 hanggang April 1 na madaling araw. Natapos po kami alas 5 na. Medyo pasikat na yung araw, tumitilaot na yung manok. Alam niyo po, yung unang compensation plan natin, 13 ways to earn. Dami. Sa isang typical na tao, mababaliw dito. Kaya lang po, ang gusto ni Sir Jurgen, ni Sir Joseph, ni Sir Miko, mag-iba na. Ibig sabihin, hindi na yung typical na network. Ayaw na natin yung mga kagaya dati na network marketing. At pag ginawa natin yung ways to earn, this is still conditional. Bakit? Kaya natin magbigay sa inyo 100 ways to earn. Diba? Kaya lang, bawat isang way, may gagawin ka. Conditional pa rin yun. Example, ang network marketing po, 3 steps lang ang ginagawa natin. If you attend my trainings, alam nyo itong tatlo. Ano yung tatlo? Register, recruit, reorder. Ulitin nyo nga po, register, recruit, reorder. Una mong gagawin, register ka. Okay, ang registration, that is your investment part. Ang income natin, dalawa lang, di ba? 2 flows of income. Recruitment and reorder of products. Yung recruitment, ito yung bulto. Ibig sabihin, package. Pag reorder, ito yung patingin-tingi. Ganyan naman eh. Ang pagbibenta, dalawa yan, bulto or tingin-tingi. Okay? So ngayon, yung recruitment, tingnan nyo po ito ah. On some other companies, pag nag-recruit ka, aside sa direct referral, tapos na po tayo sa direct referral, pag nag-recruit ka, doon ka kumikita ng binary. Left and right. Pag nag-reorder ka, okay, doon ka kumikita ng unilevel. Tama po? Yes. Conditional. Bakit? Ibig sabihin, pag walang recruitment, walang binary. Pag walang reorder, walang unilevel. Yan po yung conditional. Sa Ascendra, ayaw natin ng conditional. Ang gusto natin, unconditional. When we say unconditional, meron po tayong unified binary. Bakit unified binary? Kasi, both sa recruitment at sa reorder, kumikita ka ng binary. Ganon din po sa unilevel. Hindi lang sa reorder ka kikita, pati sa recruitment, kikita ka rin ng unilevel. So, ano po mangyayari? Ibig sabihin, halimbawa na lang, recruitment lang ang ginagawa mo for now. Ikaw at buong grupo nyo. Alam nyo ba, pagka nagsisimula ka, recruitment naman talaga ang ginagawa. Tama ba? Yes. O, ito maganda dyan. Kagaya po, meron tayong founding partner na kawentuhan ko. Tuwang-tuwa, happy-happy siya. Bakit? Kasi kumita po siya ng 11,000 sa unilevel. First month, 11,000. Alam ko po, hindi malaking amount yun. Tatawanan lang natin talaga 11,000. Pero take note, 11,000 sa unilevel on his first month. Number 1, pakinggan nyo po. Number 1, first month. Unang buwan pa lang. Eh di ba ang unang buwan ini-spend nyo yan sa pagre-recruit pa lang? Wala pang reorder. Pangalawa, ang 11,000 sa ibang kumpanya.
dapat marami ng product, makapal na yung product reorders nyo. Ang tanong ko, may produkto na ba tayo on our first month? Hanggang ngayon nga, kulang pa yung produkto. Pero kumita ng 11,000 sa Unilevel. Unilevel pa lang yun. Eh, paano pa yung bayaran mo? Ibig sabihin, isa lang ang ginawa mo, kinita mo parehas. Eh, paano pagka reorder lang ginawa mo? Kikitain mo pa rin parehas. So when I say unconditional income, kahit ano lang ang gawin mo dito sa dalawang to, lahat kikitain mo. Sir, hindi ba pwede walang gagawin, kikita? Hindi na yun. Hindi na unconditional income yun. Dapat mindset na yung ganon, okay? Ang ibig sabihin natin sa unconditional, kahit isa lang ang gawin, ito pa maganda dyan. Halimbawa, ito, buong grupo natin, recruitment pa lang ang ginagawa. So ibig sabihin, kumari, direct ko si Sir. So ibig sabihin, bilang direct ko siya, recruitment ang ginagawa namin. Nag-binary ba siya? Yes. Nag-unilevel ba siya? Yes. Ibig sabihin, magkakaroon pa ako ng override. When we say override, yun yung meron kang override sa binary niya at saka meron kang override sa unilevel niya. Yun yung unified override. Kaya unified. Take note, kaya unified binary kasi may binary ka sa recruitment and reorder. Kaya unified unilevel kasi meron kang unilevel sa recruitment and reorder. Kaya unified yung override kasi meron kang override both sa binary at sa unilevel. Ibig sabihin, kahit isa lang gawin, kinikita mo yung turbo. Diba? Isa lang gawin mo. Eh, paano pag pinagsabay mo yan? Nagre-recruit na yung buong grupo, nagre-reorder pa. Eh, talaga may experience yung parang nangyayari kay Miss Tanya na parang metro ng Meralco yung galaw ng portal niya. Bakit? Bawat isa nagre-register sa ilalim mo, nag-unilevel ka, tapos mamaya-maya magpapares ka, unilevel, pares. Tapos ang maganda doon, pati product reorder, ganun din ang nangyayari. Kaya nga po kung ako tatanungin nyo, when we talk about turbo, itong triple unified recurring bonus, 3 to 5 years from now, actually baka nga 2 to 3 years from now, ito yung magiging benchmark ng networking. Gagayahin mo yung effort natin. And yung bilis din mag-isip ng mga founders natin, pinatent na po natin agad yung triple unified recurring bonus. Yung turbo natin. Ibig sabihin, hindi na ito pwedeng gayahin ng ibang kumpanya. Pag may nakipagtalo sa inyo, mas magandang kumpla namin kaysa sa kumpla nyo. O sige nga, yung recruitment nyo ba, pag may binary? Oo. Eh may unilevel? Wala. Binary lang. O yung reorder nyo, may unilevel? Oo. Eh may binary ba? Wala. O, tapos ito maganda. Sa unilevel at saka sa binary ng downline namin, meron pa kaming 10%. Nakita nyo po yung override? Yes. Kita namin, nagkakitaan mo pa. Wow. Kaya nga recurring siya. Isa lang, 3 beses nangyayari. Isa lang, 3 beses nangyayari. O, tignan nyo po ito. Kunwari, may tig-10 kang executive sa ilalim mo. Yung tag-10 executive na yun, sa binary, kumita ka na ng pairing doon. Yung tag-10 pa na yun, sa unilevel, kumita ka pa din ng unilevel bonus doon. At yung tig-10 na yun, syempre, dalawa lang naman yan. Ibig sabihin, ilalim din ng mga direct mo yan. Kumita din sila ng binary at unilevel. Ngayon, ikaw, kikita ka rin ng override sa unilevel at sa binary nila. Yes. Okay? Yung iba lang, nalilito lang. Pero huwag kayong malito. Huwag kayong malito. Basta ang importante, hatawin nyo. Diba? Yung iba kasi, kung malito, kala mo naman, humahataw din naman. Huwag kang papahan. Walang papasok na binary at unilevel sa'yo. Diba? Para kagaya yung iba dito. Kung makialam dun sa flood control project, diba? Ganun na lang. Hindi naman nagbabayad ng tax. Hayaan nyo na yan. Ang importante, para kitain mo to, trabahuin mo. Tingnan nyo yung mga unang trumabaho. Yan, sila Sir Adrian, di ba? Yung mga unang trumabaho, ang ganda na ng chini-checking ngayon. Unang labas natin ng override. Tingnan nyo po, lista niya, sa mga direct pa lang niya, nasa lagpas 200,000 na yung override. Kaya nga po, yung mga tao, di ba, na talagang humahataw, sila yung unang makikinabang. In fact, before we start, talagang kami po kabago. Bakit? Kasi Miss Tanya, Don, Sir Adrian, yung mga yan talagang nag-express na agad na kung ano mangyari, talagang diyan kami. Alam niyo po, habang pinoformulate itong turbo kami ni Sir Miko, ganun na lang yung talagang kaba namin. Kaya laki-laking tao nito ni Sir Adrian, di ba? Tapos biglang sumablay yung marketing plan natin, di ba? Pero alam niyo po ngayon, we are very happy, we are very proud. Alam niyo po, may kurot sa puso every time nakakakita kami ng mga tao nakakakuha ng checking. Mga po yan ang turbo.
Diba? So yan, yung unified binary natin. Next mo na sir. Halos na paliwanag ko na yan eh. Okay, basta binary, dalawa, left and right. Next natin, sige. Next. Okay, sige, next mo na. Punta na agad tayo dun sa ano. Yan, ito, una natin pag-usapan. Safety net. Yung rank BV capping natin. Okay, so ganito po yan. Bawat registration, ito po maganda. Bawat enrollment package and products, lahat po yan may binary value. Okay? Hindi lang po registration or enrollment. Okay? Halimbawa, executive ka. Dadala mo si Jurgen sa left mo and si Jaylin sa right mo. Parehas executive. Ang executive po, ilan ang BV? 10,000. So, ibig sabihin, may 10,000 BV ka sa left, 10,000 BV ka sa right. Pag nagbanggaan yan, that is 10,000 pesos agad. So, ibig sabihin, 1 BV is equivalent to 1 peso agad. Okay? So, ang dali lang siyang tandaan. 10,000 sa left, 10,000 sa right, 10,000 pesos. Given na executive ka. Pero kung associate ka, ito po safety net ng company to, huwag kayo malungkot. Ay, bakit ganun, sir? Diba? Siyempre, lahat ng company kailangan may safety net. So, ang safety net natin, rank BV capping. Kung associate ka, baka. Yan. Kung associate ka, bilakad ka ba? Parang nagmamadali ka na. Kung associate ka, hindi, masyado lang po siyang nadadala ng okay, momentum. So, ibig sabihin kung associate ka, kahit executive si Jurgen at saka si Jaylin, ang nakukuha mo 600 binary value lang. Ibig sabihin ang makukuha mo 600 pesos lang. Nakadepende siya sa rank mo. Kaya nga ang sabi ko po sa inyo, ang pinakamaganda dito, huwag kayo magmadali pero bilisan yung mag-executive. Okay? Para at least wala ka ng takot. Diba? At saka dito po hindi na effective yung ginagawa natin minsan na gusto natin buong pamilya i-register pa. Diba? Uy, register natin yung buong pamilya. Wala tayong masyadong budget, associate lang natin lahat. Diba? 7 accounts. 1 account policy lang po tayo. 7 accounts, lahat, register mo buong pamilya. May problema, puro associate naman lahat. Nilagay mo dito, may executive. Okay lang sir, 3 naman waiting ko. 3 nga waiting mo, puro si 600 lang naman. Di 1.8 lang yan. Ang malupit nun, di mo ba kikitain yung 1.8? Kailangan lahat pa sila malagyan ng kabilang side. Bago bang isolid mo na lang, isang account, paabutin mo agad ng executive. Huwag mo nang ipangalanan yung pamilya mo. Pag kumita ka na lang, bigyan mo na lang sila ng pera. Ganun din naman yun, di naman din sila yung tatrabaho eh. Tingnan nyo, bakit? Kasi ang mindset mo pa rin, pumares. Ang nasa isip mo pa rin dito, mag times 2, mag times 3. Diba? Kaya nga nangyayari sa atin, sa mga previous company natin, hanggang mamatay ka, hanggang matulog ka, lahat, pairing lang. Matching lang. Pagka yan ang pinokus mo, madidismaya ka lang. Bakit? Lahat yan, associate ko, lahat ng pairing mo 600 lang. Paano yung mga nasa ilalim mo kung umataw? Hindi 600 lang nakukuha mo. Alam niyo po, marami sa inyo dito na mga hindi naka-executive, maraming nasasayang na sa inyo. Bakit? Kasi mga ibang nasa ilalim nyo, baka magulat kayo, may mga executive na dyan. Instead na 10,000 yung nakuha mong points, magkano yung nakuha mo? 600 lang. Ngayon, ikaw, ang nasa isip mo pa rin, yung mga makalumang kompla, ang gagawin mo pa rin, ito. Ang tanong mo dyan, ma-projectin natin si ganito. Pagkatapos ang gagawin mo, kabilang naman. Para maparaisan. Pag naubos na, hanap ka ulit ng iba. Ito, projectin natin. Ito naman. Hindi mo nare-realize na parang nakikipagpatentero ka lang sa sarili mo. Bakit? Yung sarili mong effort, yung pinapabangga mo sa sarili mong effort. Kaya ang ending, build ka ng build. Kaya nga po ang buhay natin sa network marketing before, up down eh. Pag kami waiting ka, may babanggaan na, up. Tapos, down ulit. Diba? Wala nang babanggaan. Up, down. Palit ng palit. Up, down, up, down, up, down, up, down. Wala na. Wala na yung nasa. Patay ang network business. Dito kaya Sendra, gusto natin, dire-diretso. Bakit? Imagine niyo pag nag-executive ka. Spillover mo na lang lahat ng leader mo sa leader mo para matulungan din sila sa binary para kabilang side na ng bubuhay nila. Pag ito, nag-6 digits to, dapat dire-diretso 6 digits na yan. Kaya hindi mo yan nagagawa kasi sobrang dami. 7 accounts, 8 yung kailangan. Buti sana kung 7 accounts lang, 7 accounts ka, tapos buong pamilya mo, 7 din sa baba. E di sa nailayan nun, 128 na legal kailangan mo ilagay. Tapos pag may nakausap ka, papangakuan mo pa, sali ka, lalagyan ka.
Sa assembly, hindi nyo na kailangan gawin yan. Ang importante lang, 2 legs lang. Talagang magpo-promote dito. Okay? Talagang magpo-promote dito, yung talagang tulungan and sustainable network. Kaya nga, ang fundamental niyan, kung gusto nyo masagad at ma-maximize yung income nyo ay mag-executive. Okay? Malinaw na kung bakit importante ang executive. Yes. Alam nyo, kailangan palalimin nyo yung ano nyo ha. Kailangan palalimin nyo po yung inyong mga psychological wallet. When we say psychological wallet, ito yung mindset mo about money. Kailangan palalimin mo yan. Tingnan nyo, marami po sa atin dito, di ba? Na pag nakita mo, SNR, Landers, oy, medyo mamahalin yung grocery na yan, ayoko dyan. Pag saan lang ako, pang pure gold lang. Masaklap nun, sa pure gold ka na lang nagsha-shopping, nag-grocery, bawat kuha mo pa ng produkto, kinakalculator mo pa. Diba? Bakit? Kasi po yun yung mababaw eh. Mababaw yung psychological wallet. Tignan nyo, pag kayo mga mayayaman, di ba? Pag nag-shopping, ilang shopping cart yung pinapark bago nila bayaran. Ibig sabihin, malalalim yung psychological wallet. Tignan nyo po, pag mababaw ang psychological wallet sa'yo, okay, 1,000. Pag ang tao nalakihan sa 1,000, sabihin ko sa inyo, mababa ang psychological wallet niya. Pangalawa, okay, pag sinabi mong 100,000, pag normal lang ang 100,000 sa tao, mababaw, malalim ang psychological wallet niyan. And take note, anong kailangan sa psychological wallet? Palalimin. Kung gusto mong lumalim, anong kailangan mong gawin? Maghukay ka. Ibig sabihin, kailangan mawalan ka. Kailan kayo nakakita? O ito, di ba, lupa. Palalimin natin yung lupa. Anong gagawin mo? Tatambakan mo ba? Hindi. Pag tinambakan mo yung nilalalim niya, lalong tataas yan. Alam niyo tao, ganyan eh. Ang thinking nila, para lumalim ang psychological wallet, kailangan paramihin yung pera. Tignan nyo ang ending, yung mga taong dumami pera, yung mga nawalan. Kung gusto nyo lumalim ang psychological wallet nyo, hukayin nyo ng hukayin. Kaya nga po, 2 ang basihan ng tao. Number 1, you are measured by your worth. Halimbawa, baon ka ng 1 million. Ibig sabihin, ang worth mo, negative 1 million. Yun yung worth. Pangalawa, may value tayong sinasabi. Ang value, okay, walang negative positive. Kung negative 1 million ka, ibig sabihin ang value mo 1 million. Bakit? Hindi ka naman nabaon ng 1 million kung hindi ka magaling eh. Diba? Mag-uusap kayo. Grabe ako, laki naman. Uy, credit card ko, hindi ko nabayaran. Magkano? 50,000. Sa isang typical na businessman, tatawanan. Bakit? Sila nga ang mga loans nila, milyon-milyon eh. Ibig sabihin, hindi sila negative. Ang value nila, millions. Ibig sabihin, hindi mo aabutin yung ganung kahirap kung hindi ganun yung value mo. Kaya kung sa isa-isang libo pa lang, takot ka na mag-risk, maniwala kayo sa akin, hindi nyo aabutin yung milyon-milyon. Diba? O tara, meeting tayo, group. Wala tayo sumama. Saan tayo? Hindi, tayo sa Starbucks, mahal dyan. Diba? Yung psychological value nun. Yung psychological wallet. Kaya alam nyo po, bakit ko sinasabi to? Para to doon sa mga taong hindi pa naka-executive. Bakit? Wag, diba, palalimin nyo yan, hukayin nyo yan. Ano lang ba yung 200,000? I-challenge mo yung sarili mo na maglalabas ako ng 200,000 ang kailangan kong gawin, makalima ako na executive din para balik yung pera ko. Alam mo kung bakit ka takot sumugal ng 200,000? Kasi personally, alam mo hindi mo rin kaya. Paano mo malalaman kung kaya mo? Hindi dapat subukan.